viewers, you are watching Sangguniang Monitor. Thank you. Magandang umaga po o longga po. Ngayon po ay araw ng Biyernes, March 20. Araw na naman ng Sangguniang Monitor. At ito po ang inyong kaibigan, ang inyong konsehal, ang inyong Friendship, Edic Piano. Friendship, Tet Marsan. Siyempre po, samahan niyo po kami hanggang alas 12 ng tanghali ngayong araw na ito. Ng Friday. At bago tayo tuloy-tuloy, yes, Friendship. babanggitin lang natin yung ating mga hotlines, Friendship. Sa Yes, Smart go ay ahead. 0999-888-6509. At sa Globe naman ay 0917-421-3446. Okay, you can follow us on Twitter. Just search Sangguniang TV22 o kaya email nyo po kami sa sanggunianmonitor@gmail.com. Yes, at sa Facebook rin, meron kami, Sangguniang Monitor po. I-click nyo lang at hanapin ang Sangguniang Monitor sa Facebook. And of course, yung amin pong, kami po ang admin ni Kagawad Tet sa Olongapo City Council page na mainit dahil may andun po yung mga expose, yung maraming balita, na balanse yung balita, Friendship, yung mga Yes. hindi nila naririnig doon sa mga media na ginagamit ng kasalukuyang administrasyon ay naririnig at nababasa po nila dito sa ating Olongapo City Council page. And of course, sa Twitter, nabanggit mo na, Friendship, ano? And of course, meron kaming dalawa ni Friendship Tet, yung aming kanya-kanya pong mga account sa Facebook, yung Irma Yvette Marzan Estrella at yung Edic J Piano. Ayan. At syempre, bago ko makalimutan, may nagpapabati lang ng happy birthday kay Mama Sita. Wow, Ayun. sino si Mama Sita? Yun ang nanay ni Boom, ni Lolito Go. Oo, hi ma'am, magandang umaga po and happy birthday. Ayan, 66 birthday niya daw. Sabi niya, with bata. love, DJ Boom. Wow, Ayan. wow. With love Happy talaga, birthday, ha? ma'am. Oo. And of course, binabati natin, Friendship, nasa pagbabatian na lang tayo yung ating pong mga tagapakinig, mga masugid na mga tagapakinig at taga-suporta ng Sangguniang Monitor. Yung amin pong kanya-kanyang mother dearest ni Kagawad Friendship Tet Marzan, si Kagawad Rose Piano, ang former Kagawad po ng Barangay Santa Rita dyan sa Bigonia. Magandang umaga po. And of course, Tet, yung mother dearest. Si Mama Beth na kanina pa raw naghihintay sa atin. Naka-tune in yan lagi. Hello, Ma'am Beth. Mag-meeting tayo minsan. Marami daw siyang ikikwento sa akin, Friendship. And of course, yung ating mga suki din sa palengke, no? Sa Bagong Palengke, sa Lumang Palengke, sa Pag-asa Market, pati sa mga flea market, Friendship, sa Barreto at sa New Cabalan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi lang ang ating mga vendors, kundi po binabati rin natin ang lahat nating mga tanod, zerbipat, Yes. ating mga barangay kagawad and barangay officials dyan po sa kanilang barangay. Oo. Maraming salamat po sa laging panonood ng Sangguniang Monitor. Yes, at hindi lang sa 17 barangay ng Olongapo, Friendship, no? Kasi naririnig tayo sa Subic, naririnig tayo sa Castillejos, sa Dinalupihan, sa Morong, sa Hermosa. Yun yung ginawa natin, Friendship, na yung amendment sa PC 7227, mga kasama nating kapitbahay na mga bayan yan, ano? Yung Subic, Castillejos, San Marcelino, and San Antonio. Plus, Yes. Dinalupihan, Hermosa, and Morong, and Olongapo. Yan po ang mga kumakatawan sa doon sa mga bago naming sinasuggest, no, sa Kongreso, Friendship, yung mag-a-amend doon sa PC 7227. At binabati rin lahat ng mga drivers and operators na laging nagmo-monitor sa atin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi Yes. lamang yung ating mga tricycle jeepney drivers, ha, kundi yung ating mga peace officers dyan sa mga barangay. May nag-text kanina na nanonood daw siya. Pero huwag niya daw banggitin kasi marami daw sila nanonood doon. Oo. Of course, yung mga officers, Friendship, ng Olongapo, Zambales, Bataan Transport Federation, sa pangunguna po ni Chairman Reynaldo Abrenilla. Hi, sir. Magandang umaga po. Tanghali sa inyo dyan. Ayan, binabati rin natin si Press Corpus, si Frankie, na kakapanalo lang sa kanilang mga officers. Wow, talaga. Yes, at syempre yung ating mga sa barangay, yung ating mga treasurer, may isa pang treasurer na nag-text sa akin kanina. So, pakibati rin siya, lalo na po yung sa New Cabalan at
yung ating mga, si Ate Lina ng New Cabalan yun. Oo, Binabati friendship natin punta tayo. sina Oo. Ate Elsa. Lagi silang nanonood daw, nakatutok sa Sangguniang Monitor. Yes, kasi nandun lang kami ni Friendship Tet sa New Cabalan, sa Iram. Sa Friendship, Mutian no? ng Iram, Oo, sa yes. Mutian ng Iram. Napaka-successful. Ang daming talagang tao doon na Friendship sa kanilang covered court. At binabati natin po lahat po ng mga tiga-Iram, yung ating mga katutubo dyan. Talaga naman, tuwan-tuwa kami ni kaya Konsehala Tet Marsan kasi for the longest time, medyo ngayon lang tayo nakabalik ulit, Friendship. At nakasalumuhan natin ang mga tiga-Iram. Alam mo naman dyan sa Iram, Friendship, straight Gordon ticket yan, di ba? Walang nakapasok na mga ano dyan talaga naman. So nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga taga-Iram and of course kay ang ating IP representative Friendship si Igmedio Gonzalez ay ayun medyo naghanda at nakakain po tayo ng kanilang fiesta dyan sa Iram. Ayan, at syempre congratulations doon sa mga nanalo sa Mutian ng Iram. Yes, congratulations. At Ayan. mamaya naman sa Purok 7. Doon yes, naman may kina invitation Nestor sila. Pablo. Ayan. Right. At hindi lang yun, mamaya rin ay meron tayong YMCA awarding ng 2 p.m. sa FMA Hall. So pupunta tayo mamaya pala dyan. yan, Friendship, Oo, yes. sige, pagkatapos yun. Kasi ngayon, Oo. Friendship, alam mo ba, kaya medyo pawisan tayo dahil sumama po tayo sa motorcade ng alumni ng St. Joseph's College. Tayo po ay Ayan. batch 77, Sulyap 77. So binabati ko, baka nanonood sila ngayon. Sabi ko, tatakbo muna ako doon sa programa namin dahil kasalukuyan, Friendship, nagbibilangan doon dahil magkakaroon na panibagong set of officers, yung BOT, Board of Trustees ng St. Joseph College Alumni Association. At kayo para yung ang aga-aga ay nag-motorcade. Oo, ang traffic. Naku, pasensya na po kayo doon sa mga traffic kanina dahil ang aga namin, ang haba talaga ng ang daming sumali, napaka-successful ng motorcade Friendship at ayun nga, party yan ng yung 1 week celebration dahil the Feast of St. Joseph nga po. At kanina ay nag-motorcade kami at merong General Assembly Friendship, no? At nagkaroon nga ng botohan. At bukas yung aming alumni night, ayan yung masaya, talagang banding to death kami bukas. Ayan, so binabati ko po lahat ng alumni ng St. Joseph School o St. Joseph College na ngayon. Ayan, happy founding anniversary. At Yes, syempre oo. yung ating mga security guards. 'Di ba? Lalo na po sa Rizal Avenue, diyan po sa East Tapinak at tsaka dito po sa may East Bahak-Bahak and West Bahak-Bahak. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Yes, and of course yung aking mga kapitbahay sa Bigonia. Ako, ang dami pala nila Friendship na para yung iba nagte-text pa kay Bigwas, masisipag magsipag-text yung aking mga kapitbahay sa Bigonia. Magandang tanghali po sa inyong lahat diyan. Ayan, Friendship. So simulan na natin ang ating mga balita. yes, Friendship, go ahead. So dito po sa ulat ni Menchi Mendizabal, 210 million pesos para sa pagbawi ng Subic Water Share uutangin sa DBM. Oh no. Sa kanya pong ulat nakalagay dito sa nakaraang Sangguniang session, isa sa mga tinalakay ang 210 million budget na uutangin sa DBM upang makuhang muli ang 10% share sa Subic Water. Mainit ang naging talakayan dahil sa iba't ibang katwiran. Okay. Sinabi ni Kagawad Winnie Ortiz na hindi mahalaga kung uutangin o malugi pa ang syudad. Ang importante umano ay magkaroon ng boses ang Olongapo at may paglaban ng karapatan ng bawat Olongapeño sa tuwing magkakaroon ng pagbabago, partikular na sa increased rate ng bayaran ng tubig. Depensa naman ni Kagawad BJ Cahudo, sapat na ang dalawang kinatawan upang magkaroon ng boses at tumayo para sa mamamayan ng Olongapo, kung kaya mas maiging huwag nang bilihin muli ang naturang share kung ito ay dadagdag pa sa utang ng Olongapo. Dinagdagan pa ni Kagawad Eric J. Piano na masyado ng baon sa utang ang syudad kaya hindi umano idealistic ang magdagdag pa ng utang na binabayaran ng syudad sa kasalukuyan. Ipinagtataka rin niya na sa tuwing magsasalita umano si Mayor Roland Paulino, particular na sa harap ng maraming tao, na masama ang kalagayang pinansyal ng Olongapo City. Ngunit nais pa rin umutang sa DBM, taliwas naman sa sinabi ng isang kawani ng lokal na pamahalaan na maganda na umano ang takbo ng operasyon ng syudad. Pagkatapos ng mainit na balitaktakan na naigang karamihan sa pagboto ng yes na nagresulta sa pag-aproba ng 210 million budget. Ayun. Sa botong 8 na yes na kinabibilangan ni Kagawad Ellen Dabu,
Kagawad John Cortez, Kagawad Winnie Ortiz, Kagawad Atienza, Kagawad Randy Shonson, Kagawad Ed Guerrero, Kagawad Edna Ilane, Kagawad Linus Bakay, habang ang tatlo naman ay no, ay kinabibilangan ni na Kagawad Eric J. Piano, Kagawad Tetmar San Estrella, at Kagawad BJ Cahudo. Samantala, absent naman si IP Representative Igmedio Gonzales. Nako, ayan, friendship. Pero nakakatawa, no? Merong nadagdag sa atin dyan sa panukala na yan na nagsabi ng no. Kaya po kasi kami nagsabi ng no dyan, friendship, di ba? Dahil alam niyo po, nung nakaraang administrasyon ay nag-decide ang ating pamunuan noon na ibenta po yung ating share na 10% sa Subic Water para kasi nagkakaroon po ng conflict of interest, di ba po? Tuwing kung shareholder tayo diyan, so partly may-ari tayo ng Subic Water, friendship, ano? So ang gusto, pag may mga kampanyang ganyan, syempre ang gusto niya kumita ng kumita, di ba? Mag-generate ng income. So ganyan yan. At pag nagkakaroon ng increase, no, ng pagbabayad ng tubig, hindi tayo parang ano ba yung tawag diyan, senseless yung pagiging member natin bilang Olongapo. Siyempre ayaw natin na yung ating mga kababayan ay matataasan ng pagbabayad sa kanilang tubig. So dapat nag-o-object tayo diyan. Paano tayo mag-o-object kung tayo ay mismong may-ari o part na may-ari ng Subic Water, no? So yun, nandun yung contention ng debate last time, no? Kaya yung time na yon ay minabuti ng administrasyon ni Mayor Bong Gordon na ibenta para tuwing magsasabi ang Subic Water na i-increasean namin, may karapatan tayo na mag-object kasi hindi naman tayo shareholder ng ating Subic Water. So, at isa pa dyan, ako naman, sa aking personal na opinion naman, yung ating Consunhi, diba? DM Consunhi, sila nagbebenta. Sinasabi ng Subic Water na guaranteed daw laging merong dividendo, pero kung ako ay isang kumpanya, bakit ko naman ibebenta yon kung ito ay kumikita? So, gusto ko sanang malaman. Remember, hinihingi ko sa kanila yung record ng every year. Oo. Ang problema, puro lang sila salita na eto, ang kita, bla bla bla. Pero dapat, ipakita nila, ilan ba talaga ang kita sa dividendo. Kasi talagang, fact is, hindi naman laging may dividend. Oo. Kaya nga on friendship na wala tayong nakukuhang dividendo, yes, no? Mula kaya nga sa sila nagpapa-increase ng water dahil una, sinasabi nila palugi pa nga sila, parang gano'n. Tapos ngayon bigla sinasabi 'di ba? Pataas na ang dividend share. Samantalang sa totoo lang ay kaya nga sila nag-increase, 'di ba? Dahil gusto nila mabawi kung ano man yung ginagastos nila. Correct, oo. Kung tayo nandiyan, di ba, part tayo ng Subic Water, so anong gagawin natin? Di ba, gusto rin naman natin kumita yung kampanya na yan bilang kabahagi po ng korporasyon na yan. Pero kung nandiyan tayo, syempre yung iisipin natin, ang nire-represent natin ay ang syudad ng Olongapo. So at ang gusto natin, yung mga mamamayan, kung ayaw nila ng increase, ay dapat yun ang sasabihin natin sa Subic Water na ayaw ng mga taga-Olongapo ng increase, no? Pero yun na nga, kung nandoon tayo, talagang malaki yung conflict of interest non-friendship. At bago natin sabihin ng pangalawang balita, it's about sabungan naman. Ito lang, on light moments naman. Sige. Si Ate Lina lang nagpapabatin sa pinagpala iram yung apo niya si Cassandra. Kumari ko na si Lilibet Abel, God bless Kagawad. Ayun. So Ate Lina ha, yan, ulitin natin. Pinapabati niya po sa pinagpala iram yung apo niya si Cassandra at yung kumari niyang si Lilibet. Ayan, nagtatampo daw siya last week, hindi daw natin. Di bali po, marami pa namang pagkakataon at panahon. And friendship, isang punto pa doon sa Subic Water. Di ba ang sinasabi ni Kagawad Winnie Ortiz na kailangan daw meron tayong boses doon sa Subic Water. Samantalang meron na tayong ilan yung 3 representative sa regulatory board, no? Yes. So sila yung boses natin, friendship, no? Sila yung magsasabi na ayaw namin ng increase. At ang sinasabi ng tiga DBM ba yun at ni Kagawad Ortiz nga, para daw merong boses ang Olongapo na tuwing may mga projects sasabihin natin, ito ang priority, ganito ang priority, ganito ang priority. Di ba yun naman, friendship, ay pwede nating, ang mismong mayor ay pwedeng sumulat sa Subic Water kung wala tayong representative sa Subic Water at sabihin, ganito ang mga prioridad ng city na unahin yung mga project, no?
So yung ganon, hindi kailangan meron tayong representative doon kasi nga kung meron tayong representative doon na hindi tayo makapag-object sa pagtataas ng bayad no sa tubig. So ganun lang yung punto natin. So anyway, malaking debate yan. Talagang but anyway, nanalo po sila dahil sila po ang majority. So uutang tayo sa bangko, yun ang medyo ayaw ko doon, Friendship Uutang tayo sa bangko para bilhin yung 10% share ng Olongapo sa Subic Water at napakalaki ng interest. So 5.5% per annum. Ang nakikita natin diyan, Friendship, ang talagang kikita yung bangko, no? At baka meron pang mga under the table dealings diyan, ayun pa rin yung makikita. Ayun. At ito nga, Friendship, sabi ni 173, gaya rin ng mga dambuhalang oil company ang Subic Water na di maibubulgar ang kinikita sa taong bayan. Sabihin man nila, di aamin sa tunay na laki ng kita ang kapitalista. Ayusin na lang ang serbisyo para walang magtampo, Olongapeño. Ayun pa ang problema. Kung tayo ay parte ng Subic Water, Friendship, at may totoo yung mga ganyan, sasabihin pa ng tao, kasama pa ang Olongapo City, ang administrasyon ng Olongapo sa nagtatago ng mga dapat na ilabas ng mga figures, halimbawa ng Subic Water. So, malaki yung risk din no, Friendship. Kasi nakahiwalay tayo dyan. Total, meron naman tayong bosses through the Subic Water Regulatory Board. Andun po yung bosses natin at hindi kailangan na nandoon mismo sa loob ng Subic Water. Yun lang yun sa akin. Ayun. Sige, go sa text message muna. Okay. From 051, hi po sa inyo. Sana po hindi na matuloy yung SM na gagawin sa Marikit. Sapagkat po madaming tao ang mawawala ng pagkakakitaan tulad ng nagtitinda sa palengke, masasagasaan po ang mga small business. Kung mayor po talaga, unahin niya ang kanyang nasasakupan bago ang income o ibabayad sa kanya ng SM. Correct, oo. Hindi ba nagpakilala, Friendship? Wala naman, number lang. Representative siya ng mga vendors, Kasi ganun exactly din yung isa sa mga punto ko kung bakit ayaw ko ng papalitan yung ating yung Olongapo Civic Center ng isang dambuhalang kampanya. Yung SM naman ang nagmamay-ari dyan sa Henry C na napakayaman. So, lahat ng kikitain yan, if ever, mapupunta lang sa may-ari at lalabas lang, no? Kasi global na yung Friendship yung mission ng SM, talagang nag-expand sila globally, no? At isa lang itong Olongapo na napili nila. So walang garantiya na yung perang mga papasok diyan sa SM na yan ay gagamitin sa atin dito sa lungsod ng Olongapo. So yun lang yung isa sa mga sinasabi ko rin. Sa maraming dahilan, no? Si Sir Ronald, sabi niya walang boses na mabuo ang pagkakaisa ng Gapo dahil hindi popular ang aklasan dito at mga pagpapahayag ng malaya. Kaya nga malaki ang ambag ng media para sa pagmulat ng kamalayang may pagkilos. Ayan, tama. I agree with that, Ronald, 100%. No? Kaya yung sinasabi, Friendship, sa session ni Kagawad Jong Cortez lang, sinasabi niya, i-limit lang sa session, no? Yung mga discussion natin at hanggat maaari, wag na daw ilabas sana sa FB, talagang hindi ako sang-ayon doon, Friendship, no? Ang sinasabi ko, yun na nga, yung phenomenon ng FB ngayon, dahil sa FB ay nalalaman ng taong bayan kung ano ang nangyayari na dapat malaman ng taong bayan na nagaganap dyan sa session hall, nagaganap dyan sa mayor's office. So, ayun. Kaya doon po tayo talaga sa karapatan ng mga tao na mag-express, na magpaliwanag at yung freedom of expression and freedom of the press, no, ay sumasang-ayon tayo po diyan. At bago ko sabihin ng pangalawang balita, kasi ito major issue din regarding sa sabungan. Sabi naman ni 890, good AM po mga kagawad. Pwede po bang pakibate ang kumpare ko? Sabi niya dito, happy birthday si Mr. Manuel Manlangit. Galing sa kumpare niyang si Edwin Olegario. Salamat po mga kagawad. Ayan, happy birthday po, Mr. Manuel Manlangit. Ayun, Ayan, okay. Sa next na balita na tayo. Eto na, Friendship. Cool ka lang, ha? Sige, malaking balita din yan Sabi dito, sa ulat pa rin ni Miss Menchi Mendizabal, sabi niya, sabungan sa Olongapo City, aprobado na. Inaprubahan na nito lamang March 18, 2015 ang ordinansang inihain ni Kagawad Attorney Noel Atienza patungkol sa pagtatayo ng permanenteng sabungan sa Barangay Kalaklan sa botong 7 pabor, 1 abstain at 3 hindi pabor.
Hindi naging hadlang ang pagpapahayag ng mga netizens ng kanilang saloobin sa social networking sites, ganun din sa nakaraang 2 public hearing at maging sa huling sandali. Nagpahabol pa ng petition letter ang civil society involvement Olongapo Church organizations na pirmado ng mga mamamayan ng lungsod, bukod pa ang liham na nauna nang ipinahatid ng mga kaparian. Maging ang dating ama ng lungsod, dating senador at ngayon chairman ng Philippine Red Cross na si Honorable Richard Dick Gordon ay nagpahayag rin ng matinding pagtutol sa pamamagitan ng Facebook. I had banned sabong in Olongapo in 1983. Olongapo has not allowed sabong since then, good for 32 years. There were always attempts to financially entice me with weekly bribes to allow sabong in the city. I said no. I stood my ground. I was sued all the way up to the Supreme Court and the city won. I wanted our people to find more productive things to do for themselves and their families. I did not want to see and the people to see their leaders and officials like councilors, policemen, treasury officials gambling during weekends and our people wondering where they were getting money to gamble. There is only one conclusion for its opening: bribes. Hindi naman naging madali para sa proponent na ipasa ang nasabing ordinansa dahil sa may init na hirit ni Kagawad Eric J. Piano. Ngunit pinanindigan niya na may existing ordinance hinggil sa pagtatayo ng cockpit arena na ipinasa noong pang 2008 kung saan nag-comply ang aplikanteng si Virgilio Umali sa lahat ng requirements, kung kaya wala umanong dahilan upang hindi ito aprobahan. Dagdag pa ni Kagawad Attorney Winnie Ortiz, sakaling hindi ito aprobahan sa kabila ng kumpletong requirements na pinaghirapan ng aplikante, maaari silang idemanda dahil sa existing ordinance. Bago at pagkatapos bumoto, binigyan ng pagkakataong ng presiding officer na si Vice Mayor Rodel Cerezo ang bawat isa na magsalita upang bigyang katwiran ang dahilan ng kanilang pagboto. Ayan. Ayun, friendship. Yan ang ulat ni Miss Menchie Ayun po ang Mendoza. nangyari sa amin nung session nung nakaraang Wednesday ay pinaaprobahan na po ng majority councilors, the Paulino councilors, ang pagtatayo ng permanenteng sabungan dito sa lungsod ng Olongapo, at kami po ay mariing tumutol dyan. Kasama ko po si Konsehala Tet Marsan. At again, natutuwa tayo, friendship, dahil this time sa panukalang ito, may kasama rin tayo si Kagawad John Cortez, katulad din ng pagsama sa atin ni BJ Cahudo doon sa nauna pang panukala, doon nga sa buyout ng buyback ng Subic Water. Oo, So, friendship, pero itama ko lang yung report na Yes. lahat ay nakapag-comply na. Actually Yun, po, oo. ay hindi pa dahil lahat ng fees dapat bayaran. Yung real property tax po ay may utang pa yung aplikante ng more than 500,000. Correct. So actually, hindi po siya nakapag-comply with the fees of the city. Oo, so, So, yun yung yung sinasabi ano po. nila, Attorney Ortiz at Attorney Atienza, na lahat ay nakomplyan naman daw ng applicant, ito nga sa RPT niya ay hindi nag-comply. And friendship, natatandaan ko, si Vice Mayor Rodel Cerezo mismo yung nagtanong, kumusta naman ang parking space dyan? Hindi sila nakasagot ng maayos Kasi friendship, yung pagtatayuan ng ating permanenteng sabungan ay dyan yan sa dating Villa Rubisa, yung harap po ng Half Moon Beach, no? At ang harap niyan ay highway. So, based sa batas, ay hindi pwedeng mag-park, correct me if I'm wrong, hindi pwedeng mag-park sa highway, no, friendship? hindi talaga. So, may National sabungan law yun. dyan sila magpa-park, hindi pwede yun. So, yung parking requirements, I think, ay hindi natutugunan, friendship. Oo. At bukod pa dyan dapat po yung sabong na yan ay Sunday lang. Isang araw lang po yan at wala nang iba pa. Ayan, ikwento lang natin, friendship, di ba? Nung nang binabasa mo, medyo na-scrutinize mo yung ginawang ordinansa ni Attorney Atienza, nakita mo na Sunday lang dapat magpasabong, no? So, tinanong natin ang operator ng sabong, si Mr. Umali, sabi mo kung aware ba siya na Sunday lang ang sabong, Sunday lang yung pwede mong gawing business na yan. Sabi niya, ay, pag kung Sunday lang, hindi na lang po. Parang may ganun na siyang sinabi. Parang ayaw niya na, wag na lang ituloy, di ba, friendship? Pero ewan ko, merong may nagbulong na baka i-amend din yun, yung ordinance na yun, friendship. Kaya yun ang pag-ingatan natin ngayon. Baka biglang i-amend yan na hindi lang Sunday, kundi 3 beses sa isang linggo, no? Pero ang kahit pasabong. baguhin nila yan, friendship edict, 'di ba? Pag sinabing hindi lang Sunday, pwede, kahit araw-araw, hindi pa rin applicable sa kanya 'yon dahil yun sa kanya ay na-approve before pa
ordinance na ipapa-amend nila kung tutuusin, 'di ba? Right. Yun oo. sa bago. So dapat talaga linggo lang 'yon. Mm-mm. So dapat po maging vigilant yung ating mga kababayan lalo na diyan po sa Kalaklan. Kung nagpapatupada po o nagpapasabong other than Sundays, ito po ay illegal. Correct. Kaya nga yung isa ko pang tanong, Friendship, meron po bang resolution o ordinansa ang Barangay Kalaklan tungkol dito sa sabong? Ang sabi ba naman ni Attorney Atienza ay hindi na kailangan at hindi requirement ang resolution o ordinansa, no? Para sa akin, teka muna, bakit hindi requirement yan? Samantalang ang mga concern dyan ay yung mga taong nakapalibot doon sa gagawing permanenteng o itatayong permanenteng sabungan. Residential area yung nakapalibot doon, Friendship. At merong malapit na elementary school, ang Soriano Elementary School, malapit po dyan sa sabungan na yan. At yung mga bata na papasok dyan sa eskwelahan na yan, siguradong yung mga manggagaling sa Barreto at saka Laklan, siguradong dadaanan yung sabungan na yan, Friendship. Kasi nasa may kanto yan. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng street na pinuntahan natin, Friendship. Diba? Coral. Oo, Coral. Yeah. Nag-ocular inspection tayo dun sa lugar na yon. And Friendship, may national law yan pala, no? Na yung kung gaano dapat yung distance ng eskwelahan sa sabungan at yung distance ng residential area sa sabungan ay merong national law. At ang ginawa natin, inamend, unfortunately, nakasama pa nga ako sa nagpirma doon, Friendship. Kaya yun yung budol-budol, Oo, diba? yun yung sabi ko na budol-budol at sabi ko at talagang himingi tayo ng paumanhin at patawad sa ating mga kababayan dahil yun po ay nakapirma po ako doon sa amendment na ginawa nila para mag-fit yung requirement ng nakatayong eskwelahan at nakatayong mga residential area doon sa itatayong permanenteng sabungan, Friendship. Pero may national law po yan. So baka dyan maipit din sila yung mga nagpasa nitong sabungan na ito. Ayun, Friendship. And of course, ang higit sa lahat, Friendship, kasi nga meron ng statement ang kaparian dito sa lungsod ng Olongapo. Ang Civic Society Group ay nagbigay na rin po. Nagpetition sila. 10 pages yun, Friendship, ha? 10 pages na may mga pirma sa harap at sa likod. Nakapirma karamihan mga estudyante. Yan yung grupo nila Monsignor Cacho, Friendship, no? Na sinasabi nilang wag payagan ang sabungan dito. So, hindi pinakinggan po yan. And Friendship, naalala ko, tinanong mo dahil nandoon si Engineer Ed Santos, nakasapi ng Iglesia ni Cristo. Tinanong mo siya Sabi po, mapayag po, ano po ang stand ng Iglesia ni Cristo, di ba? Ang sabi niya, malinaw po yan at narinig po yan ng mga proponent at ng mga bumoto ng yes na sinabi ni ating Engineer Ed Santos na ang Iglesia ni Cristo ay hindi pumapayag at hindi pumapabor sa anumang uri ng sugal. Ayun po, malinaw na sinabi ni Engineer Ed Santos. Ayan, Friendship. So may dadagdag ka pa ba? At actually, marami pa tayong dapat. Oo. Actually, hindi ako. Nagiging, para sa akin, unfair kasi sa ibang business establishments. Yung, alam mo yung utang nila sa kuryente na ilang libo, eto, 500,000 mahigit sa RPT na supposed to be bago ka mabigyan ng permit dyan, ay dapat updated ka. Yes. Tapos, nagtataka lang ako na meron siyang 5 milyon sa pagpapatay ng arena, etong kalahating milyon hindi niya pa mabayaran. Yun lang. Malaking puzzle sa akin talaga yun. Correct in Friendship. At nagkakwentahan tayo doon, ano? Talagang tinanong natin, ano ba yung expected income niyang sabong na yan sa loob ng isang taon. Ay, napakaliit pala, Friendship, no? So, ang sinabi nga natin, na lang tayo, night market ulit tayo, basta pumili lang tayo ng magandang lugar at saka yung siguraduhin natin ng mga tiga-Olonga po, yung mga magbibenta doon sa ating night market. Kasi po, yung night market na ilang buwan lang ay 4 million agad ang pinapasok sa ating kaban ng bayan. Samantalang ito, na permanenteng sabungan, no, malaki yung moral issues etc. na kaakibat nito, papayagan natin sa maliit na income lang na mapupunta sa syudad. Ayun, Friendship, yung ating at sabi ko nga kay Mr. Umali, sir, marami pa pong mga business. Kung gusto niyo, tutulungan ko kayo na mag-isip ng business para sa lugar na yan. Alam mo, Friendship, di ko lang nasabi sa kanya, yung mga Russians na kaibigan natin naghahanap ng investment dito sa lungsod ng Olongapo, pwede kong i-endorse yung kanyang lugar sa Villa Rubisa para tayuan ng kung anumang business, no, basta wag lang sabong. Yun lang. Yun lang sana, Sir Umali. So baka pag-isip-isip pa po kayo, pwede ko po kayong tulungan dyan o pwede namin kayong tulungan ni Kagawad Tet Marsan sa kung anong business ang talagang magandang itayo dyan sa inyong lugar, lalo na harap niyan ay beach area, Friendship. So maganda yan sa mga business na pang turismo.
Ayun, friendship. Sabi ni 263, good morning po. Dapat po wag na po ituloy yan. Sabungan ng Olonga po noon gumanda dahil po sa mga nagawa nila Sir Dick dati. Mas maganda po na lang na bigyan na lang po na magandang trabaho ang tagagapo kaysa magtayo ng sugalan katulad ng Sabungan. Dapat po solusyonan na po. Ayan. Ayun, marami. Sa Yun Mark po. ng Iram. Taba po. So marami pong mga klaseng investment ang pwedeng ilagay dyan na hindi kailangan yung sugal, no? Kasi ang kaakibat po ng sabong ay sugal at ang kaakibat ng sugal ay krimen. At no? sabi pa ni Sir Ronald, asahan na lang po natin sa mga bagong sabongero ang buhay na magulo, marahas, matuto na lang sa mga naunang nalulong sa bisyong yan, buti na lang yung iba nakikilala ko nagbago na. Ayun, correct yun, friendship. Kaya yung sinasabi noon, actually, kinumenta ko ni Senator Dick Gordon, friendship doon sa post ko na sinasabi ng mga sabungero, nalulungkot sila dahil ang Olongapo daw ay nag-iisang lungsod na lang sa buong Pilipinas na walang sabong. Nalulungkot daw sila. Sabi ko, bakit hindi natin baliktarin na dapat matuwa tayo kasi ang lungsod ng Olongapo ang nag-iisang lungsod sa buong Pilipinas na walang sabong. No, yun ang pwede nating pang-come on, friendship, sa mga local tourists at foreign tourists. Ito po, nag-iisang lungsod sa buong Pilipinas na walang sabong at ipagmalaki natin yon, friendship. Yun yung sa akin. At tuwang-tuwa si Senator Dick Gordon nung magkausap kami sa telepono. Sabi niya, ang galing ng pagkasabi mo doon, Dick. Bilib ako doon. Dapat nga, ganun yung gagawin natin. So, yung mga slogan, halimbawa, the land of the most beautiful women in the world ba yun? Yung magbabago slogan na yan. Oo. So next, Pwede namang gano'n. Ang kaisa isang lungsod sa buong Pilipinas na walang sabong. Hindi ba? Dapat natin ipagmalaki. Maraming matutuwa sa atin yan, friendship. At sabi naman ng 051, nasabi niyo po na hindi pwede mag-park sa highway. Pero sa Kabalan, yung bagong gawang kalsada, sus, parking lot doon, nauna pa yung mga sasakyan ng mga pulis. At ayun, maayos po sana yun. Curve pa naman, baka maging sanhi na banggaan. Correct po. So dapat yan talagang tignan ng hindi lang national kundi local, no? Most like local at barangay friendship, no? Na kasi mga tao ng barangay, yung mga taong nagpa-park doon, no? At Oo nga. yung iba Hindi porket police, hindi na pwedeng hulihin yung mga sasakyan nila, ha? Sige, pa-check natin po yan. Alam ko, yan. nakarating na sa national media yan, yung problema ng outpost dyan sa New Cabalan at tinalakay na yan nilang ng Tulfo Brothers na friendship. So, tignan natin kung ano yung magiging resulta niyan. Okay. At sabi pa dito, hi po, Ma'am Ted, bakit po yung mga driver ng Koda o Blue Antitibay, 14.50 lang ang pamasahe, ginagawa nilang 15 pesos? Okay lang po sana yun. Pero po kasi pag kulang naman ng 50 centavos, nagsasalita yung mga driver. Grabe sila. Okay lang pag sobra, pag kulang, nagagalit. At hindi ka pa nakakaupo o nakakasakay, sasabihan, bilisan daw ang pagsakay. Nako, marami tayong nakikinig ng mga drivers sa both tricycle and jeepney drivers. So, take note po yung sinabi ng ating texter. Konting konsiderasyon naman, kung talaga namang may panukli kayo na maski 50 lang, ibalik po ninyo yung panukli at hintayin nyo po na makasakay o wag nyo sisinghalan yung inyong mga pasahero. Dahil dyan po kayo nabubuhay sa mga pasahero nyo. Kaya wag po kayong magpapakita ng mas kasamaan ng ugali dyan sa inyong mga pasahero. So, paalala lang natin sa mga kaibigan nating drivers. Alam ko naman, mga ano rin yan mga rational din naman yan, mga magaling din mag-isip yung ating mga drivers. So, yun lang, konting paalaala lang po. Apo. At 232, noong panahon ni Bong Gordon may sabungan sa Transcon. Okay rin ba yon? Alam mo, friendship, yan yung gusto kong I think may nagsabi sa akin pero hindi ko ma-confirm, no? Kasi friendship, alam mo naman, medyo matagal tayo sa Manila nung panahon na nagtuturo tayo sa UP. So at nag-abroad tayo ng matagal-tagal na panahon din. So yung pong sinasabi nila na nagkaroon ng sabungan sa Transcon na hindi ko po personally ma-confirm, no? Kailangan ko pa magtanong kung sino yung mga pero I believe, friendship, na mga yun yung mga special na mga sabong na dinadaan sa sanggunian, inaaprubahan ng sanggunian at legal naman po yun. Pwede po yun nasa nasa local government code yun, friendship, di ba? Yung mga special na sabungan, pero yung pong iba po yung usapan kapag permanenteng sabungan na ang pinag-uusapan natin. At saka yun, hindi naman siya permanente, hindi naman siya regular talaga, di ba? At sa ginagamit sa mga city fiesta, no, yung mga sabong. Kaya nga nila
friendship, yung isa sa mga tanong nila sa akin, ba't daw ako pumayag noon? Actually, hindi ako pumayag, tinatanong ko pa lang sila kasi yung mga ating mga katutubo sa IRAM, dahil ako po yung committee chairman ng Committee on Culture, nagtatanong sa akin, Kagawad Eddie, fiesta naman po sa IRAM, pwede po ba kami magpasabong? Total, malayo po dun sa lugar. Ano po, wala pong mga masyadong mga bata dun sa, ibig sabihin, walang libre sila at talaga naman yung requirements ng batas na idadaan sa sanggunian. Tapos ang sanggunian na magsasabi na kung pwede kayo o hindi, no? So pag nag-okay ang sanggunian, ibig sabihin legal 'yon. Pero kapag hindi nag-okay ang sanggunian, ay hindi 'yun legal. Ang sinasabi ko, okay lang 'yon dahil yung mga katutubo natin gusto nila magkaroon, friendship, ng sound system, maayos na sound system. Dahil pag nagmi-meeting daw sila, wala silang magamit na sound system. So sabi ko, okay lang 'yon. Total isang araw lang naman 'yon at isang maikling oras lang naman ang gagawin nila sa sabungan na 'yan. Kaya pinapayagan natin siya. Pero dinaan ko muna, nakikonsulta ako sa iba pang mga konsehal, ay yung ibang konsehal hindi pumayag that time. Na actually, dapat legal yon kung aaprobahan natin sa sanggunian. Yun lang yung gusto kong sabihin. At i-announce ko rin lang, friendship, na ini-invite natin yung OADC dito sa ating programa, preferably siguro by next week. Kasi maraming nagte-text po sa atin. So kung may mga questions din po kayo tungkol sa OADC, baka po next week ay maging bisita natin po sila. Sabi po dito na isang texter, friendship yung pagkain po ng Hanjin, hilaw po yung ulam. Baka po magkasakit yung nag-work doon. Isa po yung kuya ko, paki-inspect po, pwede po ba yun? Libre ulam nga daw po, pero parang baboy naman po. Tulad ng alam mo, maraming nagreklamo dyan, friendship. Hindi lang yan ngayon na nagreklamo tungkol sa mga ulam ng ating mga trabahador, ng mga tiga-Olonga po at ng tiga ibang bayan. Dito yung mga nagtatrabaho sa Hanjin. So, dapat merong nag-aayos niyan, friendship, yung ating representative. Ito na naman ako. Baka sabihin nila na may personal na naman ako. Yung ating representative ng mga tiga-Olonga po sa SBMA na si Madam Cynthia Paulino, dapat tinatackle yan, di ba, sa board na pag-aralan nila o sino yung gagawa ng action para dyan. Dapat yung mga problema ng mga tiga-Olonga po, ng mga nagtatrabaho dyan sa SBMA ay alam ng ating representative para inaayos yan ng mismong SBMA. Friendship, iimbitahan natin ulit. Total, pumupunta naman sila. Sige. Kasi yan yung mga issues na dapat sagutin as representative of simple the city. Lang yung friendship, di ba? Yung nireklamo nila, yung ulam doon. Ano lang naman, kung paano tignan lang, may magpunta ng kung sino man yung papuntahin doon na taga SBMA at i-check kung talaga bang ganun yung mga nirereklamo ng mga trabahador, yung klase ng ulam na meron o pagkain na inihahain sa kanila. Ito from Sir Ronald, sabi niya, dapat talaga may sarili ng terminal yung mga blue jeep at mapalis sa 40 years illegal terminal nila sa Kawawang West Bahak-Bahak. Matagal lang reklamo hindi yan. Hindi po sa pera, kundi sa kaayusan ng zoning, nais dito ng mga residente. Naririto pa naman yung Office ng Senior Citizen, mausok na po sakit na dulot ng lasong tambutso. Ay, exacto, friendship. Dapat yan medyo pinaprioritize na kasi matagal na problema na po yan ng mga residents dyan sa West Bahak-Bahak na ginawang parking ng blue jeep yung harapan ng kanilang mga bahay. Dapat matagal nang na-actionan yan at dapat pinag-uusapan yan, pinagmimitingan yan para yung problema na yan ay nasa sa ayos. Medyo matagal na yan, friendship. Nasa yan nasa leadership, no? Nasa mayor. Yun lang sabi ko. And friendship, medyo nagagahol na tayo sa oras. Meron pa? Sige, mamaya na, friendship. Sinesenyasan na tayo ng ating engineer. Sige. So, yun po. Siguro sa Merkules, marami pa tayo, friendship. Yung utang, again, yung utang ng Olonga po, kung bakit ko sinasabing mababaon tayo sa utang. Kasi, ayan, friendship, umutang tayo, magkano yung huling utang? 152 million. 52 million. 52 million. Para ito doon sa buyback ng Subic Water sa paghuhukay sa paghuhukay, yung project sa dredging and ferry development, no? Yes, 52 million pagkatapos 210 million yung sa Subic Water. 210 million sa Subic Water at meron pa tayong inuutang ulit at hindi lang kasi yun, yung interest 5.5 annually. So halos kung 15 years po nating babayaran yan, halos na siya makaka-level na siya dun sa 210 million, konti na lang, di ba? So dahan-dahan naman sa ating mga kasalukuyang namumuno diyan kasi
friendship, ka-approve lang ng ating 2015 budget eh. Tapos ilang supplemental ano na yung, 'di ba, na Yes. pinapasa nila At sa ito pa, sanggunian. friendship, yung SLRF natin, hindi tayo makakakuha ng budget kasi nga hindi tayo nakasama doon sa 2015 good local housekeeping. Oo, yung On- good local on- governance. yes, Oo, good local nawalan tayo ng 25 25 million million na dapat ibibigay sa atin ng national government para sa ating mga project, no? Dahil hindi po tayo na isama doon sa listahan ng Seal of Local Good Governance na unfortunately ay dati naman nakakasama tayo diyan kung bakit sa panahong ito ng bagong administrasyon ay hindi na tayo nakasama. Nako, dapat Ayun. managot diyan yung ano yung mga ganyan. Malaking issue yan, friendship. 25 million, imagine. Ibig Dapat sabihin, manggagaling yung sa national 2014 government. performance natin, hindi nakapasa doon sa mga criteria ng Seal of Good Local Governance. Ayan. Right, oo. At 12:15 na. Oo nga, ayan. Friendship? So, again, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Babalik po ang Sanggunian Monitor sa Martes, no? At marami po kaming mga ikikwento sa inyo. At tuloy-tuloy po, again, maraming salamat po. Ito po ang inyong kaibigan, ang inyong konsehal, ang inyong friendship, Edic Piano. At ito naman po si Friendship Tetmarsa. Nagpapasalamat po sa lahat ng ating mga nanonood at nakikinig. Yes, God bless Olongapo, good speed, and Olongapo is worth fighting for. Ito po ang Sanggunian Monitor.